Dominant Protector. Credit to the author. 2,641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumimangot si Fatty Boy pero nagpatuloy, 10 million. Ibibigay pa rin niya ang pera sa orphanage, at kahit na hindi niya ito ginawa sa ganitong paraan, i-donate niya ito ng mag-isa. Kailangan niyang tapusin ang misyon na ibinigay sa kanya ni Terence, ngunit bakit makikipag-away sa kanya si Irving dahil sa item na ito? Alam ni Fatty Boy ang pasikot-sikot ng bagay na ito na gawa ito ni Terence sa isang kapritsyo, at wala itong halaga. Ano ang iniisip ni Irving? Natarante si Fatty Boy, ngunit ganoon din si Irving. Malapit nang sumabog si Irving, baliw ba itong Fatty Boy? Siya ay tagasunod lamang ni Terence, kailangan bang sip-sip sa kanya? Hindi kaya pinadala sila ni Terence para itaas ang presyo. Hindi maaaring tama iyon, hindi man lang alam ni Terence na pupunta si Irving sa charity auction, at hindi niya mahuhulaan kung ano ang plano ni Irving. Napakababa ng posibilidad na itaas niya ang presyo para pasayahin si Terence. 15 milyon. Galit na galit si Irving at nagdagdag ng 5 milyon. Kung hindi dahil sa katotohanan ang Fatty Boy ay tagasunod ni Terence, nagpadala sana si Irving ng isang tao upang bigyan siya ng babala. Pero kung gagawin niya talaga, hindi niya iisipin na mabali ang kanyang binti. Pugutan lang siya ng ulo. 20 milyon. Medyo naasar din si Fatty Boy, pero hindi siya natatakot kay Irving. Hindi nakaimik si Irving. Anong klaseng tao ito? Bagamat kayang bayaran ni Irving ang 20 milyon para lang mapasaya si Terence ng walang dahilan. Hindi niya alam kung pahahalagahan ito ni Terence o hindi. Medyo sobra. Kaya't nag-alinlangan si Irving na linawan na niya ang kanyang paninindigan, at hindi masasabi ni Terence kung susuko siya ngayon, hindi ba? Ang laki niya ang patuloy na nagtataas ng presyo, hindi sa ayaw niyang magbid, kaya tumahimik siya. 20 milyon. Si Wilmar ay labis na nasasabik. Number 60 bid 20 milyon. Mangyaring lumampas sa bid. Gayunpaman, hindi nagbid si Irving sa pagkakataong ito. Hindi siya magastos tama na pasayahin ng kaunti si Terence, ngunit magiging walang kabuluhan kung lalayo siya. Medyo natarante si Yasi nang tumigil si Irving sa pagbid. Ang 20 milyon ni Fatty Boy ay para sa ampunan, ngunit ang kay Irving ay hindi. Kung hindi nagbid si Irving sa pagkakataong ito, wala nang susunod. Nako, ang Ginoo sa number 74 ay nagbid ng 8 milyon. Mukhang determinado siyang makuha ito. Kung hindi niya makuha ito, malalagay siya sa malaking problema, at hindi rin matutuwa ang may-ari ng item na ito. Kaya, 20 milyon ang pupunta ng isang beses. Tumingin si Yasi kay Irving at sinabing dahan-dahan. F*6, malaking gatas na baka, sinusubukan mo akong takutin. Gayunpaman, talagang natakot si Irving. Itinaas niya muli ang kanyang karatula, 22 milyon. Magbibid na sana si Fatty Boy nang iwagayway ni Yasi ang kamay sa kanya. Tumigil si Fatty Boy at tumigil sa pagbid. Bagamat hindi siya binigyan ni Terence ng anumang direktang utos, ang mga utos ni Yasi ay pareho. 22 million going once. 22 million going twice. 22 million going 3 times, sold. Congratulations to Mr. 74 for winning the bid. Matagumpay na nakuha ni Yasi si Irving para maging boss. Ang kakaibang auction na ito ay nalilito sa maraming tao. Kahit na nag-donate sila ng pera, hindi na kailangang gawin ito, di ba? Kakaiba, sobrang kakaiba. Dagdag pa, sa hitsura nito, hindi ito kasing simple ng pag-donate. Kung gusto ni Irving na mag-donate, maaari na lang niyang tawagin ang mataas na presyo na 22 milyon. Hindi na kailangang taasan ang presyo ng paunti-unti kapag nagkaroon ng kompetisyon. Ang huling presyo ay malinaw na ibinigay sa pamamagitan ng gritted ngipin. Gayunpaman, ang sabihing may anumang halaga ang item sa auction na ito ay kalokohan din. Ano ang halaga ng isang ordinaryong bagay? Naguguluhan, natarante ang lahat. Maging si Terence ay nalilito, may problema ba kay Irving? Gayunpaman, gaano man kakaiba ang sitwasyon, kailangan pa ring magpatuloy ang auction.
Ang mga sumusunod na auction ay higit na normal, at walang nangyaring karahasan muli. Maging ang Fatty Boy ay nagbid ng 5 milyon para sa isang hindi mapagkakatiwalaang bagay, hindi 20 milyon. The next item is a tablet computer with a study note provided by Jenny from the Biology and Medicine major. It's her personal notes on studying medicinal knowledge. Ang panimulang presyo ng personal note na ito ay 5 milyon. Sa mga nangangailangan nito, huwag palampasin. Kung hindi, walang ganoong tindahan pagkatapos ng village na ito. Sabi ni Yasi habang kinuha ang pinakabagong item. Ang mga salita ni Yasi ay nagpagulong-gulo sa mga tao 5 milyon. Isang study note. Muling lumitaw ang kakaibang sitwasyon. Ano ang halagang 5 milyon? Kahit na ito ay naka-install sa isang tablet, hindi ito dapat maging napakamahal. Ito ang pinakamataas na panimulang bid sa puntong ito ng auction. Kahit na ang panimulang bid ng nakaraang item na nabili sa mataas na presyo na 22 milyon ay napakababa. Paano biglang lumabas ang isang study note na nagkakahalaga ng 5 milyon? Sina Wilmar at Hilda ay nababalisa din. Sa listahan ng item sa auction, ang panimulang presyo ng item na ito ay malinaw na $500. Paano ito biglang naging 5 milyong dolyar? May nasabi bang mali si Yasi? Sa pag-iisip na iyon, mabilis na tiningnan ni na Wilmar at Hilda si Yasi, ngunit hindi niya sila pinansin at tumingin sa mga manunood. 5 milyon. Mga tala sa pag-aaral. Tableta. Hindi makaupo si Yupancho pagkatapos marinig ang pagpapakilala ni Yasi. Kung ano pa mang study notes, hindi niya ito seseryosohin. Ngunit ito ang mga tala sa pag-aaral ni Jenny, at ang panimulang presyo ay nakakatakot na mataas. Maaaring sinadya ito ni Terence. Sinabi ni Pancho kay Terence noon na gusto niyang ipagpalit ang mga personal na tala ni Jenny, ngunit tinanggihan siya ni Terence sa kadahilanang wala siyang maipapalit. Ngayong ibinabaste na niya ito, hindi ba ibig sabihin ni Terence ay gustong ipagpalit ito ng pera? Tama, sinabi nga ni Terence na kapos siya sa pera noon, at hiniling pa niya kay Tigre na mag-donate ng 8 hanggang 10 milyon. Ito kaya ang mga personal na tala. Sa pag-iisip pabalik sa auction sa pagkakataong ito, si Terence ang nag-organisa nito, nag-donate sa Starfield Orphanage na iyon o kung ano paman. Sa ngayon, halos sigurado siya na si Terence ang naghanda ng mga tala para sa kanya, at siya ang bumili nito. Iniisip muli ang pahiwatig na ibinigay sa kanya ni Yasi, iyon ay dapat. Kaya naman, mabilis na itinaas ni Pancho ang auction sign sa kanyang kamay at sumigaw, 5 milyon at 10,000. Whoosh! Whoosh! Nagkagulo na naman ang audience. May mga bumili ba talaga? Ano ang sitwasyong ito? Nagkaroon na ng isang kakaibang insidente noon, at sa pagkakataong ito. Nang ang mga mata ng lahat ay tumungo sa kanang Pancho, bigla nilang napagtanto na nakaupo siya kasama si Irving. Parang nagtutulungan sila. Wala namang masama sa dalawang ito, diba? 2,642. Kumaibat din ang mga sulok ng labi ni Wilmar at Hilda. Talagang may handang bumili nito sa halagang 5 milyon. Kahit na 10,000 bid lang ito, masyadong mataas ang panimulang presyo. Sa pagkakataong ito, walang nakikipagkompetensya kay Pancho dahil walang nakakaalam kung ano iyon. Ang tanging naiisip nila ay maaaring isang magandang babae si Jenny at si Pancho ay interesado sa kanya at gustong pasayahin siya, kaya gumastos siya ng mataas na presyo upang bilhin ang mga tala sa pag-aaral na ito. Ito ang tanging posibleng paliwanag. Kung hindi, sino ang gagastos ng ganoon kataas na presyo sa isang bagay na walang silbi? Gustuhin man niyang bilhin, hindi niya kayang gumastos ng 5 milyon. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat, tama si Pancho ay labis na nag-e-enjoy. Napaisip siya, ano bang alam niyo mga tanga? Gumastos ang GE ng 5.01 milyon para bilhin ang mga personal na tala ng Alchemist, sobrang sulit. Hindi naman siguro inaasahan ni Terence na walang kahihiyang tataas ng 10,000 ang kanyang kapatid, di ba? Hahaha, mali yata ang kalkula niya at naisip na mas mataas ang presyo niya sa auction. Pero hindi niya inaasahan na hindi siya matatalo dahil walang hiya siya. 5 milyon at 10,000 ang punta ng isang beses. 5 milyon at 10,000 ang punta ng 2 beses.
5,10,000 ang punta ng 3 beses, nabili. Congratulations kay Mr. 75 sa pagkapanalo sa bid. Nang makitang walang ibang nagbibid, hinayaan ni Yasi ang right coiling tiger na isara ang deal. Sa pagkakataong ito, hindi lumabas si Fatty Boy para manggulo, na labis na ikinatuwa ng kanang kamay na si Pancho. Kung si Fatty Boy ay lumabas para manggulo, kailangan niyang taasan ang presyo. Dahil dito, ang bid ni Lay ay hindi magtaas ng presyo, talagang gusto niyang bilhin ang mga gamit ni Terence. Marahil ay sinabihan siya ni Terence na mag-donate ng pera sa ganitong paraan, ngunit hindi niya inaasahan na lilito si Irving. Pagkatapos noon, marahil ay nagpahiwatig sa kanya si Terence na sumuko, at ito ay isang maswerteng hit para kay Irving. Phew! Nakahinga ng maluwag si Tiger na nakapulupot sa kanan. Ito ay isang malapit na tawag ngunit hindi isang malapit na tawag. Ito ay talagang malapit na tawag. Higit sa lahat, nakuha niya talaga ang personal na tala ng Alchemist ni Jenny sa napakababang presyo na 5.01 milyon. Sulit lang ito. Sabi ko, pangalawang young master mo, bakit mo ito binili? Ginagawa mo ba ito para pasayahin si Terence? Tumingin si Irving sa kanang Pancho ng kakaiba. Ito ang gusto ko noon pa man. 5,10,000, masyadong mura iyon. Sigurado akong sasakit ang puso ni Terence sa halagang iyon. Mayabang na sabi ni Pancho, kung humingi siya ng 10 milyon, baka binili ko na rin. Pero 5 milyon lang. Wow! Nakakaloka ang mura. Oh! Walang pakialam si Irving sa mga notes, mas inaalala niya ang kanyang binti. Nagpapatuloy pa rin ang auction, at pagkatapos ng ilan pang item, oras na para sa donasyon ni Melissa. Ito ay isang jade bangle, isang regalo sa kaarawan mula sa ama ni Melissa. Ito ay lubos na mahalaga, at ito ay isang regalo para sa kaarawan ni Melissa. Siyempre, ito ay para lamang kay Melissa mismo, hindi ito malaking bagay para sa iba. Ngunit ano man ang mangyari, may halaga pa rin ang regalo ni Melissa. Ang jade bracelet lang ay nagkakahalaga ng ilang daang libo sa merkado. Sa makatuwid, ang panimulang presyo ng item na ito ay medyo mataas, na itinakda sa 150,000 dolyar. Magkasamang nakaupo si Danica at Gary. Nabalitaan ni Danica na nag-donate din si Joanne ng isang item, kaya natural, gusto niyang mag-bid para ito ay magpakitang gilas. Nagustuhan ni Gary si Melissa at gustong sumunod, ngunit nang marinig niya na ang pulse heiress ni Melissa ay talagang nagkakahalaga ng 150,000, at iyon ay ang panimulang presyo lamang, at ang huling presyo ay hindi tiyak, agad siyang nalante at hindi nang ahas na magbid. Si Polong na ang humampas. Palagi siyang pinipigilan ni Terence, at nakakadismaya. Ang makita ang kanyang kasintahang babae at ang kanyang kaaway na magkasamang lumabas at lumabas ay naging isa siya sa mga pinaka-frustrated na kasintahan sa kasaysayan, ngunit wala siyang pagpipilian. Si Harry ay hindi pa nakakapagtatag ng matatag na paninindigan sa makalangit na elixir sect, at maging ang hidden house ay hindi mo pinangarap na guluhin si Terence. Ang pakikipaglaban kay Terence ay kapareho ng paghingi ng kamatayan. At kaya, wala siyang choice kundi maghintay ng ilang sandali. Gusto niyang mag-roundabout na ruta at magsimula sa Melissa. Kung para sa kanya ang nararamdaman ni Melissa, wala na siyang magagawa sa kanyang pagkatao, hinayaan na lang niya ito. 200,000. Inihayag ni Polong ang kanyang presyo. Ang ginoo sa number 73 ay may bid na 200,000. Mayroon bang mas mataas na bid? Tanong ni Hilda. Si House Kang ay mayaman na ngayon, at si Polong ay sinasanay bilang tagapagmana ng bahay na si Kang, ngunit si Polong ay hindi gagastos ng pera ng ganoon. Siya ay mas matanda kaysa sa nakapulupot na Tiger at Irving, kaya hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Sa kanyang mga mata, ang pulse heiress na ito ay nagkakahalaga lamang ng 200,000. Ang higit pa riyan ay isang pag-aaksaya ng pera. Kung tungkol sa pagbibigay ng donasyon sa isang orphanage, si Polong ay hindi ganoong uri ng tao. Ang buhay at pagkamatay ng mga batang iyon ay walang kinalaman sa kanya. Isa siyang makasarili na tao. Nang marinig ng Gary ang bid, medyo natukso siya. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas sa oras na ito ay hindi kasing labis ng mga nakaraang bid. Dati, kapag gustong mag-donate ng mga entrepreneur boss, hindi sila gagawa ng ganoon kababang presyo.
Itataas man nila ito ng 100,000 o 200,000. Ngunit sa pagkakataong ito, 200,000 ang bid. Pagtingin kay Danica, medyo nag-alinlangan ang Gary. Hindi hihigit sa 500,000. I'll get it for you. Sinabi ito ni Danica dahil sa maraming taon ng Gary sa kanyang back-end call. Gayunpaman, sa kanyang puso, naisip niya na ang jade bracelet ay tiyak na hindi maibebenta ng 500,000 dolyar. Ang pangakong ito ay katumbas ng wala. Sinusubukan lang niyang manalo ng Gary. Napaluhan ng pasasalamat ang Gary at mabilis na sumigaw, 250,000. Kumunat ang noo ni Polong. Hindi nakakagulat na may nagbid para dito, may mga taong nagbibid para sa mas magagandang item noon. Pagkatapos ng lahat sila ay nag-donate ng pera, at sino ang hindi gustong bumili ng isang bagay na may katulad na halaga? 300,000. Mahinahon na inihayag ni Polong ang kanyang bid. 350,000. Tuwang-tuwa si Gary. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam ng tagumpay sa pagbid. Ito ay 100,000 dolyar. Tinapon niya lang. 500,000. Nagsisimula ng mawala ng pasensya si Polong, pinipilit siya ng kabilang partido, ayaw niyang itaas ang kanyang bid ng kahit 1 sentimo. Nagpasya siyang subukan ng tubig na may 500,000. Masarap lang ang pakiramdam ni Gary nang ginaisang siya ng bid ni Polong na 500,000. Gusto niyang umiyak pero walang luha. Nagising siya sa panaginip niya. 1,000,000. Natural, hindi naisip ni Terence na itaas ang presyo. Sa katunayan, gusto niyang itaas ang presyo kanina, ngunit natalo siya ng Gary, kaya naghintay si Terence. 2,643. Bumilis ang tibok ng puso ni Melissa nang marinig niya ang utos ni Terence. Hindi niya akalain na makakasali si Terence sa ganitong uri ng labanan. Tumingin siya kay Terence, nalilito. Sinusubukan ba niyang itaas ang presyo para kay Polong, o talagang gusto niyang makuha ang Pulse Heiress? Kung ito ang una, maliwanag, ngunit kung ito ang pangalawa, hindi niya maiwasang mamula. Nahirapan si Melissa na tanggihan ang nararamdaman ni Terence. Mayroong ilang mga bagay na hindi niya makontrol dahil lang sa gusto niya, ngunit natatakot din siya na magkasalungat sina Terence at Polong. Kahit papaano sa ngayon, hindi dapat kalabanan ni Terence ang Sky Elixir Sect. Ang pakikipaglaban ni Terence sa maliit sa gate ng paaralan noong nakaraang pagkakataon ay lubhang mapanganib. Kung hindi dahil sa napapanahong intervention ni Boss Bale, ang magiging resulta ay mahirap sabihin, kaya't labis na natakot si Melissa na si Terence ay makasalungat sa mas malakas na puwersa. Lagi siyang maingat kapag nakikipag-ugnayan kay Terence. Medyo napahiya si Polong sa utos ni Terence, ngunit hindi niya kayang sumuko ng ganoon lang. Ano ang gagawin niya kung talagang nakuha ni Terence ang bracelet? 2,000,000. Gaano man katalino si Polong, na-double na niya ang presyo noong ipinaglalaban niya si Terence para sa isang babae. Dahil sa paraan ng pagbid ni Polong, sumuko ang ibang mga amo na interesado sa Pulse Heiress. Tila determinado si Polong na makuha ito, kaya hindi na kailangang makipagkompetensya sa kanya. 5,000,000. Mahinang sabi ni Terence habang itinataas ang kanyang board. Tumalon si Melissa. Hindi niya inisip si Terence na itaas ang presyo, ngunit kapuputin sila ni Polong kung itataas niya ito ng sobra. Ayaw niyang magkaroon ng alitan kay Polong, ngunit hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Magbibid pa lang si Polong ng 10,000,000 nang napagtanto niyang sobra na ang 10,000,000. 6,000,000. 10,000,000. Sabi ni Terence, kalmado pa rin. Ang bibig ni Polong ay kumaibot 10,000,000, hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili, ngunit si Terence ang nagsabi. Nanginginig siya sa galit. Terence, maghintay ka lang isang araw, kapag naging big shot ang nakababatang kapatid kong si Harry, papatayin kita. 11,000,000. Sabi ni Polong pagkatapos huminga ng malalim. Ang maganda ay hindi na ang bahay ni Kang ang lumang bahay ni Kang. Kinuha nila ang Sky Elixir Sect at nakatagong bahay na low-end na benta ng elixir, na kumikita sa kanila. Huwag maliitin ang mababang dulo ng tableta. Wala itong gaanong epekto sa pagsasanay, ngunit mayroon itong espesyal na epekto sa pagpapalakas ng katawan at pagpapahaba ng buhay.
Ito ang dahilan kung bakit napakasikat nito sa mga high-end na auction ng Common World tulad ng isang bahay na hawak niyo. Ang tableta ng pagpapahaba ng buhay at paglilinis ng lason ni Terence ay maaaring ibenta ng daan-daang milyon, ngunit ang isang pangalawang klase na tableta ay maaari lamang ibenta sa halos 10 milyon sa practitioner market. Si Terence ay hindi nagbid sa pagkakataong ito ay isang magandang presyo, at magiging masama kung ito ay lumampas sa budget ni Polong. Nakahinga ng maluwag si Melissa. Ang bracelet ay hindi espesyal sa kanya, ito ay isang regalo lamang. Masaya siya na makakakuha siya ng napakaraming pera para ibigay sa mga ulila, kaya hindi na mahalaga kung nakuha ito ni Polong. Congratulations, Mr. 73, for winning this item. Inanunsyo ni Hilda ang pagmamay-ari ng pulse heiress ni Melissa. Ang susunod na item para sa auction ay isang item na donasyon ni Joanne. Isa rin itong alahas, ngunit ang material ng alahas ay ginto. Ayon sa presyo sa merkado, ang halaga ng gintong alahas na ito ay humigit kumulang ilang libo hanggang 10,000 dolyar. Ito ay hindi partikular na mahalaga, kaya ang panimulang presyo ay itinakda sa 20,000 dolyar. Gayunpaman, kahit na ang 20,000 dolyar ay napakataas na presyo para kay Wilfred. Sumulyap siya sa Joanne at tinitimbang ang presyo sa kanyang puso. Kayang-kaya niya ang 20,000 dolyar, ngunit natatakot siyang tumaas ang presyo ng iba. Sa makatuwid, sa halip na magbid ng presyong hindi mapanalunan, mas mabuting manahimik. Natural na nakita niya ang mga iniisip ni Wilfred at ngumiti. Isang alahas lang yan, huwag kang mag-alala. It's not like it has any sentimental value. Hindi naman nagbid si Terence para sa bracelet ni Melissa, di ba? Totoo iyon. Gamaan ang loob ni Wilfred matapos marinig ang mga salita ni Joanne. Tungkol sa gintong alahas, tulad ng inaasahan ni Wilfred, ito ay talagang napanalunan ni Danica, at siya Joanne ay walang sinabi. Nagpatuloy ang auction, at hindi nagtagal ay naabot nito ang huling rurok. Napaka-espesyal ng susunod na item sa auction. Kinuha muli ni Yasi ang mikropono. Ang auction item na ito ay isang halik. Alam ng lahat kung sino ang pinakamagandang babae sa Departamento ng Ekonomiya. Ang halik ay mula sa pinakamagandang babae sa paaralan, si Cheryl. Siyempre, hindi ito tunay na halik, kundi isang ligtas na halik sa salamin. Kung gusto mong halikan ang Diyosa, huwag palampasin. May isa pang layunin si Leandro sa pagpunta sa auction ngayon, gusto niyang gamitin ang auction bilang pagkakataon na umakyat sa entablado at ipahayag ang kanyang hamon kay Terence. Si Leandro ay naging mahinahon mula noong siya ay bumalik sa paaralan. Hindi siya kailanman nag-set up ng isang arena o pampublikong ipo-promote ang kanyang sarili, ngunit ngayon, gugulatin niya ang lahat. Muli niyang hinamon si Terence sa publiko. Nasa kamay niya ang alupihan, at wala siyang dapat ikatakot. Hinahamon niya si Terence sa harap ng lahat para maging saksi silang lahat, kung sakaling bumalik si Terence sa kanyang salita. Nag-aalala siya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umakyat sa entablado, at ang huling bagay ay isang halik mula kay Cheryl. Labis na nasasabik ito sa kanya. Kung maaari niyang halikan si Cheryl sa entablado at homanin si Terence, napaka-cool. Ito ay isang ligtas na halik, na pinaghihiwalay ng isang salamin na bintana, ngunit maaari pa rin itong guni-gunihin ni Leandro sa kanyang puso. Kahit papaano ay mas mahusay ito kaysa sa tulala na iyon na Jerwin na bumibili ng basag na baso, kaya't sabik si Leandro na subukan ito. Iminungkahi niya ang kaganapang ito noong high school, gusto niyang magkaroon ng ligtas na halik kay Cheryl, ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Gumuhit siya ng dalawang parang bulaklak na babae, at ito ay nagpasakit sa kanya. Ngayong nagkaroon na naman siya ng ganitong pagkakataon, paano niya ito pakakawalan? Ang ligtas na halik na ito ay ang huling item para sa auction. Gagawin ito sa entablado sa harap ng lahat ng mga bisita, kaya't mangyaring huwag palampasin ito. Sagot ni Yasi. Makakaakyat ba talaga ako sa stage? At sa harap ng lahat ng bisita. Lalong naantig si Leandro, natatakot siyang bawiin ni Yasi ang kanyang salita at hindi niya hahayaang halikan siya, at magsasayang siya ng pera noon. Ngunit hindi niya maibabalik ang kanyang salita sa harap ng lahat ng mga panauhin ang punto ng auction noon. At kaya, Leandro ay ganap na kalmado. 2,644.
Ang panimulang presyo ng SafeKeys ay $1,000,000. Ang mga interesadong partido ay maaaring magsimulang magbid ngayon. Sagot ni Yasi. Napaka-espesyal ng item na ito sa auction, at nagkaroon ng maraming kontrobersya sa panahon ng pagsusuri ng Student Union, ngunit ito ay isang ligtas na halik sa salamin. Pumayag naman ang Student Union. Kung tutusin, very open ang atmosphere sa university, and it was a safe kiss, so it would not cause any bad influence. $1,000,000. Maging ang mga mayayaman na naruroon ay naramdaman na medyo mahal ang pagbili ng halik sa paaralang Bell. Pagkatapos ng lahat, si Cheryl ay hindi isang malaking bituin, siya lamang ang paaralang Bell. Kahit gaano pa siya kaganda, ramdam pa rin nila na medyo mahal ang $1,000,000 para sa isang halik. Bukod dito, ito lamang ang panimulang presyo. Maaaring hindi magkano ang presyo ng huling transaksyon. Siyempre, ang mga mayayaman na ito ay hindi gagawa ng ganoong pampublikong halik sa entablado. Kung nalaman ito ng kanilang mga asawa, hindi ba't big deal? Kahit na ito ay isang ligtas na halik, ito ay hindi ligtas. Tungkol naman sa mga nag-iisang mag-aaral na dumating sa auction, bagamat sila ay labis na natukso, sino ang may napakaraming pera? Sa madaling salita, ang layunin ng auction na ito ay upang makakuha ng mga malalaking shot na ito upang mag-donate ng pera, at kakaunti lamang ang mga mag-aaral na maaaring aktwal na lumahok. Ilan sa kanila ang kasing yaman mo Pancho, Irving, at Polong? $1,200,000. Nagsimulang magbid si Leandro. Walang gaanong pera ang kumpanya ni Zong Fabay, ngunit may pera si Leandro. Ang pera na ito ay nagmula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit ito ay buwan ng allowance lamang ni Natoy. Sa sekta, ang bawat alagad ay may kani-kanyang allowance, ngunit ang halaga ay iba-iba para sa bawat tao. Ang mga panlabas na alagad ay nakakakuha lamang ng ilang libo sa isang buwan, at isa na sa kanila si Leandro. Hindi man lang ito sapat na pambayad sa kanyang paglalakbay pababa ng bundok. Ang mga panlabas na disipulo, sa kabilang banda, ay nakakuha lamang ng humigit kumulang 20,000 sa isang buwan. Mas marami ang mga disipulo sa loob ng sekta, na may mga $100,000 bilang kanilang buwanang allowance. Siyempre, ang pinakamarami ay ang mga direktang disipulo, mga taong tulad ng Natoy ang nasa pinakatuktok ng linya, ang mga disipulo ng mga pinuno ng sekta, matatanda, at matatanda sila ang pinakanakahihigit sa lahat, nakakakuha ng $1,000,000 bawat buwan, at kapag kailangan nila ito, maaari nilang tanggapin ito ayon sa gusto nila hanggat ito ay kapaki-pakinabang sa kanilang sekta hanggat nais nilang ibigay sa kanila ang pera. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay isang sikat na masasamang sekta sa pugilistic na mundo. Gumawa sila ng ilang mahiwagang at kakaibang mga gamot, tulad ng mga maaaring magpalakas kaagad ng isang tao, mga maaaring lason, mga maaaring magdroga, at lahat ng uri ng kakaibang kayamanan. Ang lahat ng ito ay maaaring ibenta para sa maraming pera, kaya ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi kailanman nagkukulang sa pera. Si Natoy ay nagsasanay sa bundok, kaya hindi na niya kailangan ng maraming pera. Sa kanyang buwanang allowance at ilang iba pang mga reward, mayroon siyang 20,000,000 na ipon. May ibinibigay siya sa kanyang pamilya buwan-buwan, at ang iba sa Leandro. Kailangang sabihin na kaaway si Natoy, ngunit napakatapat niya sa kanyang amo na si Leandro. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, madali niyang nalampasan si Leandro kung hindi man. 2,000,000, itinaas ni Terence ang kanyang bidding board. Nais ni Leandro na magdeklare ng digmaan kay Terence noong una, at hindi na siya maaaring umatras ngayon. Naiinis siya na inaaway siya ni Terence, pero tinaasan pa rin niya ang presyo, 3,000,000. 4,000,000, patuloy ni Terence. 5,000,000. Napakayaman ni Leandro ngayon, sinabi sa kanya ni Natoy na tawagan siya kung maubusan siya ng pera, at maaaring pumunta si Leandro sa sekta upang kumuha. Ito ang nagparamdam sa kanya ng lubos na ligtas. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bidding ay natakot sa mga taong naruroon. Hindi ba ligtas na halik lang ito mula sa isang school bell? Paano ito maibebenta sa ganoong kataas na presyo? Hindi kaya ang dalawang bidder ay ang mga manliligaw ng paaralang Bell, at ang mayayamang ikalawang henerasyon ng paaralan ay mga young masters? Iyon lang ang posibilidad.
Kung hindi, sino ang magbabayad ng ganoon kataas na halaga para sa isang halik ng isang school bell? Siguradong hinahabol niya ito. Sa makatuwid, ang presyo ay itinaas sa 10 milyon sa isang kisap mata. Maging si Terence mismo ay nabigla sa presyo, nagtaas lang siya ng presyo, at gumagastos si Leandro ng 10 milyon sa isang halik. Kailan kaya naging mayaman ang kanyang pamilya? Hindi kaya pera ni Natoy. May posibilidad na hindi gagastos ng ganito ang pamilya ni Leandro kahit gaano pa sila kayaman. Ang mga sinaunang sekta lamang ang may ganitong uri ng kayamanan. 18 milyon. Hindi gustong itaas ni Terence ang presyo, natatakot na kailangan niyang halikan si Cheryl kung hindi nagbid si Leandro. Ngunit ang ligtas na halik na tulad nito ay hindi kasing excite ng hindi direktang halik kung tutuusin. 20 milyon. Ito ang limitasyon ni Leandro, maaari pa siyang humingi ng karagdagang pera kay Natoy, ngunit ito ay magiging labis na problema. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Terence, umaasang titigil na siya. Gaya ng inaasahan, hindi na nagbid muli si Terence, at masasabi ni Yasi kung magkano ang maaaring kunin ng Leandro. Number 82 ay may bid na 20 milyon. Mayroon bang mas mataas na bid? Nako! Mukhang wala na. 20 milyon na isang beses, 20 milyon going twice, 20 milyon going 3 times, sold. Congratulations to Mr. 82 for winning this item. Let's say 8,000. Sa entablado at tapusin ang auction sa isang huling halik. Huwa, isang malakas na palakpakan ang narinig sa auction house. 20 milyon para sa isang halik, ito ay itinuturing na malaking balita. Ang lahat ay lubhang mausisa, ngunit karamihan sa kanila ay naiinggit. Sabi ni Leandro habang umaakyat sa stage. Sa susunod, ay welcome natin ang pinakamagandang babae sa Economics Department, si Cheryl. Muling iniaya ni Yasi. Mas malakas pa ang palakpakan sa pagkakataong ito, halatang mas sikat ang school beauty kaysa sa Leandro na malaki ang ulo. Namula si Cheryl habang naglalakad papunta sa stage. Alam niyang hindi siya hahalikan ni Leandro, ngunit nakaramdam pa rin siya ng hiya lalo na sa harap ng buong paaralan. Kung hindi dahil sa gusto niyang makakuha ng mas maraming donasyon para sa orphanage, hindi sana makikipagtulungan si Cheryl sa ginawa ni Yasi. Gayunpaman, nalaman niya na may 12-dosenang mga inabandunang sanggol na ipinapadala sa lugar ni Akira araw-araw, at marami sa kanila ang may congenital disease. Ang follow-up na paggamot sa bawat sanggol ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ito ay isang napakalaking hukay na walang kalaliman, ngunit hindi nila maaaring iwanan lamang sila upang mamatay, tama. Kaya naman, alang-alang sa mga batang may sakit na ito, tinanggap ito ni Cheryl sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Cheryl. Nasa sabik si Leandro, ito ang diyosa ng kanyang mga pangarap. 3 taon na niya itong crush, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataong mapalapit dito. Mr. 82, this is the safety glass. Please hold on to it and don't break it. Otherwise, hindi mo na ako mahalikan at mawawala sa iyo ang mahalagang pagkakataon na ito. Sabi ni Yasi habang inaabot kay Leandro ang isang glass shard. 2,645. Ito. Tumingin si Leandro sa baso sa kamay ni Yasi, nag-aalangan. Gagawin ba ng babaeng ito ang parehong bagay na ginawa niya sa Jerwin? Naglagay ba siya ng lubricant sa salamin, at nang kunin niya ito, nahulog ito sa lupa at nabasag? Hindi na niya ito masyadong iisipin kung walang idadagdag si Yasi, pero ngayong sinabi niya ito, nag-alinlangan siya. Ayaw mo. Tumingin si Yasi kay Leandro, nagulat. Mr. 82, isusuko mo ba itong mahalagang pagkakataon? Ako. Ginamit ni Leandro ang ilaw sa entablado para tingnan ang ibabaw ng salamin, wala namang mantika kaya kinuha niya iyon ng maingat. Hindi naman, medyo excited lang ako. This is the first time I'm standing on the same stage as the goddess of my heart, and we're about to kiss. I'm just very excited. Ay, sige. Kung ganoon, pwede na tayong magsimula. Miss Cheryl, tumayo ka ng maayos. Mr. 82, pwede ka nang magsimula. Gusto mo bang halikan muna kita sa mukha o sa bibig? Tanong ni Yasi. Oh. Kaya mo ba isa-isa?
Tanong ni Leandro na ikinagulat niya. Of course you can. You can kiss my face first, then my mouth. Tumango si Yasi. Good, good. Tapos hahalikan ko muna yung mukha mo. Tuwang-tuwang dinampot ni Leandro ang baso at inilagay sa harap ng kanyang bibig, handang halikan ang mukha ni Cheryl. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yasi nang hahawakan na niya ang mukha nito. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Yasi. Oh! Napatalon si Leandro sa gulat, halos mahulog sa stage. Magtatanong na sana siya kung ano ang ginagawa ni Yasi nang mapansin niyang may nakaharang sa bibig niya. Oh. Woo! Mr. 82, ano bang problema ng bibig mo? Everyone, look. Mr. 82, his mouth is so like a sausage. Anong nangyayari? Bulalas ni Yasi. Isa kaya siyang halimaw mula sa kalawakan na nagbalat kayo bilang isang estudyante. Natigilan din ang lahat ng mga bisita, kitang-kita nila ang mga labi ni Leandro, namamaga na parang sausage. Ang kanyang bibig ay ganap na nakatatak, at hindi siya makapagsalita. Mr. Number 82, may tinatago ka bang sakit? Hindi mangyayari yon. Hindi ko kayang halikan ang school namin, Belle. Paano kung mahawan ko siya? Don't you think so, everyone? Tanong ni Yasi. Oo, bakit biglang bummo ka ang bibig niya? May problema siguro. Tama, sa tingin ko ay may tinatagong sakit ang batang ito. Ito ay hindi isang hindi nabanggit na sakit, ito ay isang talamak na nakakahawang sakit. I think it's sexually transmitted disease. He got it from his gay friend. Venereal disease. Paft, napakasama mo. Ang mga panauhin ay nag-uusap tungkol dito, at si Leandro ay lubos na nabigla. Bakit namamaga ang bibig niya? Ano ang nangyayari? Mr. Number 82, may sakit ka. Dapat ba tayong pumunta sa ospital? Tingnan mo, maaari mo pa bang ipagpatuloy ang halik ng ligtas? Nag-aalalang tanong ni Yasi. Oo. May gustong sabihin si Leandro, ngunit namamaga ang labi niya kaya hindi niya maibuka ang bibig. Wala siyang masabi, at ang tanging nasabi niya ay walang kabuluhang tono. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Yasi. Oo. Leandro tried his best to express what he meant. Gusto niyang halikan kahit may sakit siya. Paano siya susuko sa pambihirang pagkakataong ito? Naku, napakagaling at mabait ni Mr. 82. Sabi niya para sa kaligtasan ng school bell, hindi na siya lalapit sa kanya. Sumusuko na siya sa pagkakataong ito, pero ibibigay niya pa rin sa orphanage ang perang ginastos niya sa auction. Please give Mr. 82 a round of applause. Sabi ni Yasi. Sige. Ang galing, sobrang mapagmahal. Tumaas at bumagsak ang palakpakan sa bulwagan. Sa pagkakataong ito, walang sumaway kay Leandro dahil sa sakit. Sa halip, nakiramay sila sa kanya. Gumastos na siya ng 20 milyong dolyar, ngunit hindi pa rin siya naging pinakamagandang babae sa paaralan. Anong perpektong oras para magkasakit siya? At kaya, sa tulong ni Yasi, itinulak si Leandro palabas ng entablado, at bumalik sa entablado kasama sina Wilmar at Hilda, tinapos ang auction. Hindi alam ni Terence ang eksaktong detalye ng ligtas na halik, ngunit alam niya na ang mga labi ni Leandro ay dumampi sa gamot na kanyang inihanda. Ang gamot ay walang anumang epekto, bagaman sa karamihan, ito ay magpapapula at namamaga ng kanyang mga labi, ngunit ito ay mawawala pagkatapos ng ilang sandali. Si Terence ay hindi gustong patayin siya at gumawa ng isang kaaway mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng masyadong maaga. Kinapa ni Leandro ang kanyang namamagang labi matapos siyang paalisan sa entablado, hindi alam kung ano ang nangyayari. Leandro bro, anong meron? Naghihintay na si Stanley para sa Leandro, at tumakbo para magtanong. Oo. Hindi makapagsalita si Leandro at itinuro ang kanyang bibig. Type it out, then type it out. Leandro bro, you're using your phone to tell me. Iminungkahi ni Stanley. Oo. Tumango si Leandro at kinuha ang phone niya sa bulsa. Tinawag niya si Stanley, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang bibig ko ay bumuka ng akmang hahalikan ko si Cheryl, at hindi ako makapagsalita.
Oh! Si Stanley ay naguguluhan din, ngunit siya ay isang nakamasid, at nahulaan niya kung ano ang nangyayari. Leandro bro, hindi mo ba naisip na ang asong iyon na si Yasi ang nagtatangkang saktan ka? Nagningning ang mga mata ni Leandro habang hinahampas niya ang hita niya at nagtipa sa phone niya, yeah, it must be. There's something wrong with the glass. Hindi tanga si Leandro, agad niyang naunawaan ang nangyayari pagkatapos ng paalala ni Stanley. Minsan nang nascam si Jerwin, at nagtataka si Leandro kung bakit hindi na siya niloloko ni Yasi, may ginawa siya sa baso. Galit na galit si Leandro sa isiping iyon. F***, itong maliit na B***H. Siya ang pinakamasamang tao sa universo. Ang panghihimasok ni Yasi ay inalis ang kanyang pagkakataon na hamanin si Terence. Tila kailangan niyang gumamit ng ibang paraan para ipahayag ang hamon. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Leandro bro? Tanong ni Stanley. Nakakunot ang noo ni Leandro habang naglalabas ng maliit na bote sa bulsa. Nasa loob ang ilan sa mga tabletang ibinigay sa kanya ni Natoy bago siya umalis sa bundok. Nakahanap si Leandro ng rank 1 na antidote at pilit itong pinapasok sa kanyang bibig. Maya-maya ay bumalik na rin sa normal ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung epekto ba iyon ng antidote pill o natural na detoxified ang lason ni Terence. 2,646. Galit na galit ako. Nakakapagsalita na ngayon ang bibig ni Leandro, at nagngangalit siya. Masyadong masama si Yasi. Niloko niya siya. Leandro bro, anong dapat nating gawin? Dapat ba tayong maghiganti? Maingat na tanong ni Stanley. Maghiganti, syempre kailangan nating maghiganti. Nagngangalit si Leandro sa galit. Pagkalipas ng ilang araw, kapag natapos na ang mga bagay-bagay, ilalabas ko ang 100 lasing na alupihan para kagatin siya at patumbahin, tinatakot si Terence at ang iba pa. Bakit hindi pa ngayon? Tsaka ang pagkagat mo sa kanya minsan, para lang takutin siya. Hindi ba natin sasamantalahin ang pagkakataon na bugbugin siya? Naramdaman ni Stanley na hindi ito sapat. Idiot, kung aakyatin natin siya at bugbugin natin siya at malaman ni Terence ang sikretong ito, tatanggapin pa ba niya ang hamon ko? Plus, paano kung maghiganti siya pagkatapos namin siyang bugbugin? Sabi ni Leandro sabay wave ng kamay. Hindi ako natatakot sa kanya kung mag-aaway kami, pero natatakot ako na paglalaroan niya ako ng dirty tricks. Kahit kasama ko si Cheryl in the future, araw-araw akong niloloko, kaya tinatakot ko lang siya. Nakikita ko. Tumango si Stanley. Tara na, babayaran natin ang pera sa auction. Hindi na makabalik si Leandro sa sinabi niya, maliban na lang kung umalis siya sa paaralan. Ngunit imposible iyon, kailangan pa niyang maghanap ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang hamon kay Terence. Kung aalis siya, sino ang hahamunin niya? Dagdag pa, kung nanalo siya sa hamon, mananatili siya bilang bodyguard ni Cheryl, at kailangan niyang manatili sa paaralan. Sina Terence, Yasi, Cheryl, at Melissa ay katatapos lang ng mga pamamaraan sa auction at naglalakad na sila palabas ng pansamantalang staff room. Parehong ang bumibili at ang nagbebenta ay kailangang dumaan sa mga pamamaraan pagkatapos ng auction at makuha ang kanilang mga tiket sa party. Habang naglalakad silang apat, si Polong, na natapos din ang kanyang mga papeles, ay sumunod sa kanila palabas at pinigilan si Melissa na umalis. Melissa. Mabilis na lumapit si Polong at binati si Melissa. Polong. Anong problema? Nahulaan ni Melissa na narito si Polong upang magpakitang gilas pagkatapos makuha ang kanyang pulseres. Melissa, binili ko na yung bracelet. Ibabalik ko to sa original owner. Nakangiting sabi ni Polong. Ah! Ang bangle na iyon. Hindi na kailangan iyon. Dahil inilagay ko ito para sa auction, hindi ko na ito dapat bawiin. Nag-donate ka ng pera sa mga bata, kaya nararapat mong itago ito. Hindi talaga gustong tanggapin ni Melissa ang regalo ni Polong, lalo na sa harap ni Terence. Hindi niya alam kung pambata ba ito o hindi, pero ayaw niya lang. Gusto niyang putulin ang lahat ng relasyon kay Polong. Hehe, tama ka. Pero dahil fiance karapatang ari ay kita, kung ano ang akin ay sayo na. Kaya, mas mabuting kunin mo na.
Hindi nakalimutan ni Polong na ipahayag ang pagmamayari ni Melissa sa harap ni Terence. Sumikip ang puso ni Melissa nang ituro ni Polong na si Melissa ang kanyang fiancé sa karapatang-ari Gusto niyang tanggihan siya, ngunit natatakot siyang gamitin ni Polong ang kanyang katayuan bilang kanyang kasintahan para pahirapan siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tumango. Mas katulad niyan. Nakangiting ipinasok ni Polong ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang coat, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang umabot na ang kanyang kamay. Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang kanyang buong katawan, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nawala ang bangle. Si Terence, Melissa, Cheryl, at Yasi ay nakatayo sa harap ni Polong, pinapanood siyang naghahalongkat sa kanyang mga bulsa. Polong, anong ginagawa mo? Nasaan ang bracelet? Yasi was getting impatient. Kung gusto mong ibigay sa amin, ibigay mo sa amin. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Kailangan pa nating kumain. Bakit mo pinag-aaksayahan ng oras? Yung bangle ko wala na. Nilagay ko sa bulsa ko, paano nawala? Nagsimulang magpanik si Polong habang hinanap niya sa kaliwat kanan ang bracelet. That's not right. It's such a short distance. Paanong mawawala? Sabihin mo lang kung ayaw mong ibigay. Paano mo pa itatapon? Yasi pouted, wala na sa ganoong kalayuan. Sinong maniniwala dyan? Shield bro, naniniwala ka ba sa akin? Hindi madaling suriin ito. Umiling si Terence, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Hindi naman sa ayaw kong ibigay sayo, pero nawala talaga ako. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo rin akong hanapin. Talagang nawala ako. Mabilis na paliwanag ni Polong. Nawala. Ang bangle na ito ay kay Ate Melissa, paano mo itatapon? Parang wala ka namang pakialam dito. Kung hindi, paanong mawawala ito? Sarkastikong sabi ni Yasi habang nakatingin sa kanya. Ako. Si Polong ay sisubog na sa galit. Narinig niya mula sa kanang kamay na sina Pancho at Harry ang tungkol sa kung gaano nakakatakot si Yasi, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ngayong siya na mismo ang nakaranas nito, sa wakas ay alam na niya kung gaano siya nakakatakot. Kalimutan mo na, Ate Melissa, hindi magandang makipag-away sa ganitong klaseng tao. Tere, kain na tayo. Hinailan ni Yasi ang kamay ni Melissa at handa nang umalis. Gustong magpaliwanag ni Polong, ngunit natakot siya na kapag nagpapaliwanag siya, mas makikipagtalo si Yasi sa kanya. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa at tumalikod upang hanapin ang pulseres. Gayunpaman, gaano man siya kahirap maghanap, hindi niya ito mahanap. Iabot mo. Itinaas ni Melissa ang kanyang kamay sa harap ni Terence pagkaalis ni Polong, may ngiti sa kanyang mukha. Ano? Kumurap-kurap si Terence, ngunit nagkunwaring hindi alam. Yung bangle, dapat nabawi mo na. Sinabi ni Melissa nang may katiyakan. Ha! Ngumiti si Terence at tumango. Inilabas niya ang bracelet sa kanyang bulsa at ibinigay kay Melissa. Ang bait mo talaga, nahulaan mo agad. Siyempre, madaling hulaan. Kinuha ni Melissa ang bracelet at isinuot. Napagtanto ni Terence na maaaring maging cute si Melissa minsan. Mukha siyang tahimik, ngunit kapag nakilala mo na siya, magsisimula na siyang magbiro. Nagustuhan ni Terence ang kanyang pagkatao. Melissa sis, alam mo Shield bro so well, nalampasan na niya tayo. Nakangiting sabi ni Yasi. Ay! Naiintindihan ko lang. Namula si Melissa, napahiya. Habang nag-uusap silang apat, lumakad din si Wilfred at siya Joanne. Gayunpaman, may dalawang maliit na buntot sa likod nila. Ang isa sa kanila ay si Danica, at ang isa ay Gary. Wilfred, ni hindi mo kayang bilhin ang mga gintong alahas na kanyang Joanne donasyon. Ang duwag. Wilfred, kung ako sayo, mapapahiya ako. Paano ko siya makakasama ni Joanne? Nakapout na sabi ni Danica. 2,647. Danica, magkaklase na tayo, bakit ang sarap pakinggan ng mga salita mo? Medyo hindi komportable si Joanne at lumingon kay Danica, ano ang kinalaman ng kayamanan ni Wilfred sa dami ng pagmamahal na ibinibigay niya?
Nag-donate din siya ng isang item at ito ay napanalunan ng iba. Ito ay itinuturing na kontribusyon sa ampunan. Hehe, Joanne, nagbibiro lang ako? Nang marinig ni Danica ang mga salita ni Joanne, natural na ayaw niyang kutsain si Wilfred. Inilabas niya ang gintong alahas at iniabot ito kay Joanne, at sinabing, Joanne, sa iyo ang alahas na ito. Binili ko ito para sa iyo at ibabalik ko ito sa iyo. Paano ko matatanggap ito? Ibinigay ko ito sa iyo, at dahil nanalo ka, sa iyo na ito. Umiling siya at tinanggihan ang magandang intensyon ni Danica. Bukod dito, ang gintong alahas na ito ay walang sentimental na halaga sa akin. Isa lang itong alahas, kaya dapat mong itago. Huwag, Joanne. Nakita ni Danica na malapit na siyang umalis at inabot niya ang kamay niya para hawakan. Kinunot niya ang kanyang mga kilay, hindi inaasahan na si Danica ay sobrang touchy. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ni Danica at sinabing, Danica, matandang kaklase na tayo, bakit kailangan mong maging ganito? Mabuti ba kung mahulog ako sa iyo at hindi na tayo maging magkaibigan? Namula ang mukha ni Wilfred. Gustong-gusto niyang bugbugin si Danica, pero alam din niyang kung siya ang gagawa ng first move, tiyak na siya ang mabubugbog. Ito ay dahil si Danica ay may Gary, na isang sports athlete, sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Wilfred at sinabing, Danica, si Joanne ang girlfriend ko ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Anong nangyari sa girlfriend mo? Hindi pa ba kayo kasal? Tsaka ibinabalik ko lang sa Joanne ang gintong alahas, at wala akong ibang ibig sabihin. Kung may kakayahan kang i-auction pabalik itong gintong alahas, hindi ko na kailangang ibalik sa kanya, di ba? Napaawang ang bibig ni Danica habang nagsasalita siya sa panghahamak. Ikaw. Galit na galit si Wilfred. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Danica at lumingon siya kay Joanne, Joanne, lalaki ako, ano ang silbi nitong gintong alahas? At saka, matagal mo na itong suot, at may nararamdaman ka para dito. Hindi ka papayag na ibigay ito ng ganoon lang, hindi ba? Ilang beses ko pa lang to nasuot, kaya wala akong nararamdaman para dito. Kung wala na, I'll take my leave, Joanne said indifferently. Dahil ayaw mo, pagkatapos ay ibigay mo sa akin. Ibibigay ko ito sa ampunan para sa iyo. Ang gintong ito ay naingatan ng husto at maaaring ipagpalit sa pera. Lumapit si Terence at inagaw ang gintong accessory mula sa mga kamay ni Danica. Ikaw. Pinandilatan ni Danica si Terence, ngunit wala siyang masabi para pabulaanan siya. Kung tutuusin, sinabi na niya na ang isang lalaking tulad niya ay walang silbi para sa gintong alahas, at kung hiningi niya ito pabalik, tila siya ay nagiging maliit. Hindi siya Joanne noong una, kaya tiyak na iisipin niya na may lihim itong motibo para ibalik ang gintong alahas. Napigilan lang niya ang galit at walang pakialam na sinabing, ayos lang, pagpapakita ng pagmamahal naman. Hehe, ang bait mo naman. Nakita ni Wilfred na narito si Terence, at sa wakas ay nakaganti siya. Agad siyang nakaramdam ng kasiyahan, at kinutya si Danica. Oo naman. Kung hindi, paano ako magbibid para dito? Walang magawang sabi ni Danica. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, lumitaw ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Danica. Kahit na hindi niya gusto ang gintong alahas, naabot na niya ang kanyang layunin. Kanina lang, nung hawak niya yung kamay ni Joanne, nilagyan niya ng pabango yung kamay niya. Ang halimuyak ng pulbos na ito ay tumagal ng mahabang panahon, at ito ay magiging epektibo ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw. Ang motibo ni Danica sa paggawa nito ay para sa pagbabalat kayo bukas. Nais niyang makilala siya sa The Masquerade, at pagkatapos ay gamitin ang pagkakataong ito para humiling ng Joanne. Kung ano ang hiling niya, depende sa magiging reaksyon ni Joanne. Natural, gusto niya ng mas labis na kondisyon. Tungkol naman sa mga alahas na ginto, wala siyang masyadong pakialam dito. Isa lang itong medium para makipag-ugnayan kay Joanne. Ang kanyang galit ay para lamang lituhin si Wilfred at siya ay Joanne. Matapos makuha ni Pancho ang tablet, binuksan niya ito kaagad. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano gumamit ng naturang high-tech na produkto at hindi niya ito maisip pagkatapos ng mahabang panahon.
Wala siyang choice kundi maghanap ng tutorial sa internet at sa wakas ay nakahanap siya ng dokumentong tinatawag na learning notes. Sa sobrang excited na mood, binuksan ng right coiling tiger ang mga learning notes at tiningnan ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling tumingin siya sa kanila, ang kanyang mukha ay naging pangit. Dahil, ang mga learning notes na iyon ay hindi talaga learning notes ng alchemist, ngunit ang learning notes ng medical class ni Boss Bai. Itinala nito ang karaniwang itinuturo ni Boss Bale sa klase. Siyempre, mayroon ding ilan sa sariling pangunawa at opinyon ni Jenny Jing, ngunit lahat sila ay mga bagay na walang kinalaman sa alchemy. Si Right Pancho ay hindi gustong mag-aral ng anumang nakapagpapagaling na katangian, at hindi rin niya gustong magreseta ng gamot. Ang pinakagusto niya ay ang pagpino ng mga table tasks, ngunit malinaw na hindi ito ang kaso. Moher asterisk capper, niloko na naman ako. Ang kanang nakapulupot na tiger ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Binasag niya ang tableta sa lupa at tinapakan ito ng ilang beses. Young master, huwag kang masyadong magpapagod. Huwag mong basagin, tanungin natin si Terence. Mabilis siyang pinigilan ng dilaw na buhok, natatakot na masira ang tableta. Tanong ko. Utak ng baboy. Galit na sinabi ni Pancho, hindi binanggit ng auction na ito ay personal na tala ng alchemist, kanino ako dapat pumunta. Matuturuan siya kung pupunta siya. Nagtataka ako kung bakit ang mura. Akala ko nakatanggap ako ng isang malaking bargain, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay napakasama. Ang Terence na ito ay talagang hindi isang mabuting tao, mukhang kailangan ko siyang ipagpalit ng maayos. Totoo yan. Tumango ang lalaking dilaw ang buhok pagkatapos makinig. Maamin lang niya na malas siya. Walang ibang paraan. Kinabukasan, nagsimula ang masquerade party sa oras. Sinuot ni Terence ang maskara ng lalaking magnanakaw sa pagkakataong ito, si Melissa ay nakasuot ng pleasant goat mask, si Cheryl ay nakasuot ng magandang goat mask, at si Yasi ay nakasuot ng big bad wolf mask. Si Terence at Melissa ay pumasok sa masquerade party nang hiwalay kina Cheryl at Yasi. Si Terence ay hindi gustong pumunta sa isang kaganapang tulad nito, mas gugustuhin niyang manatili sa bahay at magsanay kasama si Melissa. Ngunit dahil gustong sumali ni Yasi, walang choice si Terence kundi sumama kay Melissa. Gayunpaman, hindi siya sumayaw o naglakad-lakad pagkatapos makapasok sa venue, ngunit nakahanap ng isang sulok at umupo. Si Melissa, sa kabilang banda, ay nakaupo hindi masyadong malayo kay Terence. Ang dalawa ay hindi masyadong malapit, ngunit ito ay sapat lamang para maamoy ni Terence ang aroma, at maaari na silang magsimulang mag-practice. 2,648. Nagmamadaling tinungo ni Irving ang pasukan ng dance hall at nakita ang tamang Pancho na naghihintay sa kanya. Nag-aalalang tanong niya, I say, second young master yo, is there any way? Dumating ba si Terence o hindi? Nandito na siya, ngayon ko lang siya nakita. Sabi ni Pancho habang naglalabas ng larawan mula sa kanyang telepono at ipinadala ito kay Irving, ito na nga. Kailangan mo lang siyang hanapin na may ganitong maskara. Ang taong ito ay si Terence. Nakuha na ni Pancho ang larawan ng maskara na suot ni Terence mula sa ikatlong kapatid mo, at nakatayo siya sa pasukan, natural na nakikita si Terence nakakapasok lang. Sinabi niya kay Irving nang may lubos na katiyakan na si Terence ay nasa arena. Oh, buti naman. Papasok na ako. Papasok ka ba o hindi? Tanong ni Irving. I'll wait and see. Gustong hintayin ni Pancho si Jenny kung nakadalo siya sa bola. Kung mayroon siya, makikilala siya nito at hihilingin ang kanyang mga personal na tala. Ipinadala na niya si Blondie para bantayan ng bilya, siya ang unang makakaalam ng suot nito kung aalis ito, ngunit tumawag lang si Blondie para sabihin sa kanya na nakaparada pa rin ang kanyang sasakyan sa labas. Nandito lahat sina Terence, Cheryl, at Yasi, ngunit hindi niya sinabi na hindi siya interesado sa party. Kung tungkol sa pagkilala kay Terence, hindi siya interesado. Maaari niyang hilingin kay Terence na ibigay sa kanya ang mga personal na tala ni Jenny, ngunit sasabihin lang ni Terence na kay Jenny iyon at hindi sa kanya. Kung hindi niya ito magagawa, kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan.
Maaari rin niyang ibigay ang pagkakataong ito kay Irving. Makalipas ang ilang sandali ay wala pa ring balita mula sa dilaw na buhok, kaya ang right coiling tiger ay umalis sa masquerade party. Wala nang silbi ang manatili pa rito. Dumating din si Leandro, kasama si Stanley. Gayunpaman, entrance ticket lang ang dala niya, kaya wala siyang madalang tao. Gusto niyang tingnan kung may mga taong ayaw pumunta o muling ibinenta, ngunit nasagasaan niya ang nakapulupot na tiger, na malapit nang umalis. Right coiling tiger, anong ginagawa mo? Tawag ni Leandro. Oh, young Master Zong, anong problema? Napangiti si Pancho. Hindi niya gusto si Leandro, ngunit hindi siya naglakas loob na saktan ng araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi ka pupunta sa The Masquerade? Tanong ni Leandro. Ako. Hindi ako makakapunta. May gagawin pa ako. Umiling ang kanang Pancho, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang tunay na dahilan. Nasaan ang entrance ticket mo? Tanong agad ni Leandro. Anong ginagawa mo dito? Natigilan si Pancho. Kinuha niya ang admission ticket at nagtanong. Kung hindi mo kailangan, ibigay mo sa akin. Kulang ako ng isa. Sabi ni Leandro. Oh, sige, kung gayon maaari kang magkaroon nito. Hindi ito pinansin ni Pancho at ibinigay ang kanyang admission ticket kay Leandro. Nagpasalamat si Leandro sa kanya at pumasok sa party kasama si Stanley. Ang target ni Leandro sa pagkakataong ito ay si Cheryl. Siya ay niloko ni Yasi sa auction at hindi siya nahalikan. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito sa The Masquerade. Siyempre, hindi niya hihilingin kay Cheryl ang anumang bagay na hindi nararapat, ito ay hindi makatotohanan. Gusto lang niyang makadate si Cheryl minsan. Hindi ito labag sa batas, at hindi rin ito maglalagay kay Cheryl sa mahirap na posisyon. Isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Wow! Ikaw si Melissa, kilala kita. Tuwang-tuwang hinailan ni Yasi si Cheryl papunta kay Pleasant Goat nang magsimula na ang bola. Yasi, itigil mo na ang pagsasanay ni Terence. Hindi alam ni Melissa kung matatawa o maiiyak. Sabay silang pumunta dito at naghanda pa ng maskara, kaya natural, makikilala siya ni Yasi. Hindi ako naglaloko, Ate Melissa. Nakilala ka, kaya kailangan mong pumayag sa isa sa mga hiling ko. Seryosong sabi ni Yasi. Ito ang mga patakaran ng The Masquerade. Hindi tulad ng hindi mo kayang kilalanin ang isang taong kilala mo noon. Then, sige, ano gusto mong papayag ako? Pakiramdam ni Melissa ay walang magawa, ngunit masaya sa parehong oras. Nangangahulugan na si Yasi na nanggugulo sa kanya ay nagsimula na siyang tanggapin siya, na kinikilala ang kanyang posisyon bilang isang bagong miyembro. Oh, hayaan mo si Yasi mag-isip tungkol dito. Nagkunwari si Yasi na malalim ang iniisip at biglang sinabi, nakuha ko. Sister Melissa, magiging girlfriend ka ni Shell bro, tama ba? Napakurap si Melissa, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Well, fine sa karapatang ari ako ni Polong, hindi ako pwedeng maging girlfriend ni Terence, di ba? Ganun ba? Sige, uutang na lang muna kita. Sinusubukan lang ni Yasi ang tubig, at hindi nagpumilit matapos ang pagtanggi ni Melissa. Yasi, stop messing around. Magkasama tayong apat, madali tayong makilala ng mga tao. Sabi ni Cheryl. Okay. Tumango si Yasi at umalis kasama si Cheryl. Hindi alam ni Melissa kung dapat ba siyang tumawa o maiiyak, may utang lang ba siyang pabor kay Yasi nang walang dahilan. Parami ng parami ang mga tao sa bola, at nagsimulang tumugtog ang musika. Maaaring pumunta ang mga tao sa dance floor at sumayaw, o kumuha ng ilang merienda mula sa libreng self-service area at tangkilikin ang mga ito sa mga nakapalibot na mesa. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Terence nang tumakbo ang isang lalaking may itim na maskara, na nagpasindik kay Melissa. Masquerade party iyon, ngunit ang lalaki ay nakadamit na parang magnanakaw sa bangko. Melissa asked subconsciously, ano? Anong ginagawa mo? Ha, kilala kita, ikaw si Terence.
Ito ay si Irving, hindi man lang niya gustong dumalo sa party, at kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya makakapasok sa kanyang tunay na mukha, hindi man lang siya mag-abala na magsuot ng maskara. Umalis si Terence sa kanyang meditative state ng walang dahilan at tumingin sa lalaking nakamaskara. Irving, nababaliw ka na ba? Anong problema? Kilala kita. Ayon sa mga patakaran ng bola, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Hindi ka nababalik sa iyong salita, di ba? Sabi ni Irving. Oh, ano ba? Don't tell me gusto mong baliin ko ulit yung mga paa mo. Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Ha, Boss Terence? Ang bait-bait mo. Tama na, bilasan mo na at makialam, hindi na ako makapaghintay. Tuwang-tuwa si Irving na alam ni Terence ang kanyang ginagawa. Gusto mong hampasin kita. Sinasadyang pinsala iyon, tama. Labag ito sa batas. Hindi ko ito gagawin. Dahil doon, pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay. 2,649. Then I can change it. If you don't break my legs, you can go out with me for a day. We can go to the amusement park together, tayong dalawa lang. We can go on the roller coaster and the merry-go-round. Hindi yan labag sa mga patakaran, di ba? Sabi ni Irving. Maaari kang pumili ng isa. Hindi nakaimik si Terence. Hindi niya akalain na magiging walang hiya si Irving na yayain siyang pumunta sa amusement park kasama niya. Mapait na ngumiti si Terence habang umiiling. Forget it. Babuliin ko lang ang mga paa mo. Dito. Oo, nandito na. Inayos ko na ang lahat. Baliin mo ang mga paa ko. Sasabihin ko na nahulog ako sa sarili ko. Naghihintay sa akin sa pinto ang mga dilaw na buhok at kulay ube. Sabi ni Irving. Sige na. Walang magawang tumango si Terence at sumang-ayon. Tumingin siya kay Irving at mabilis siyang binigyan ng 2 sipa. Pa. Lumuhad si Irving na may 2 malulutong na tunog, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kagalakan. Good, that's great, it's finally broken. Boss Terence, salamat talaga, napakabilis mo, mas mabilis pa kaysa sa mga normal na practitioner, para kang isang profesional na mamamatay tao sa TV. Niwala akong oras para mag-react at ang iyong binti ay nabaliwala talaga. Sige, kung nasira, edi magwala ka. Huwag kang maging hadlang dito. Naiinip na iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay, ngunit lalo siyang naguluhan. Ang Irving na ito ay tila hindi tulala, na humihiling sa kanya na baliin ang kanyang mga binti ng paulit-ulit. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Hindi kaya nililinang niya ang isang uri ng masamang martial technique. Mabilis na nahanap ni Irving ang staff sa bola, at nabigla ang staff nang marinig niyang bali ang kanyang binti, ngunit walang pakialam si Irving, hinayaan lang niya ang staff na ihatid siya sa entrance, sumakay sa kotse ni Tito Zo at umalis. Si Leandro naman ay hinahanap si Cheryl kasama si Stanley. Hindi niya alam kung ano si Cheryl, ngunit hinahanap niya si Yasi. Alam niyang malamang magkasama sina Cheryl at Yasi. Leandro bro, si Yasi ba ang malaking gatas na baka? Sabi ni Stanley nang mahanap niya ang target. Oh, alin? Napakurap si Leandro. Iyan ang kulay abong lobo na iyon. Sabi ni Stanley na itinuro ang isang lugar sa malapit. Oh. Pinagmasdan silang mabuti ni Leandro isang kulay abong lobo at isang magandang tupa, talaga. Tamang-tama ito sa mga personalidad ni na Cheryl at Yasi, at totoo nga na gusto nilang panoorin ang masayang yang at gray na lobo. Kakaiba ang dibdib ni Yasi, at walang makakapantay dito. Sigurado si Leandro na ang kombinasyon ay sina Cheryl at Yasi. Let's go. Sige. Tumango si Stanley at naglakad kasama si Leandro. Ikaw si Cheryl, kilala kita. Sabi ni Leandro sabay turo sa tupa. Hindi inaasahan ni Cheryl na si Leandro ang unang makakakilala sa kanya. Nagulat siya at naiinis. Sumimangot siya, Leandro. Haha, ako na. Cheryl, kailangan mong pumayag sa isa sa mga hiling ko, di ba? Sabi ni Leandro na ikinatuwa niya. Anong hiling? Walang magawang tanong ni Cheryl. Siyempre, hindi kita pipilitin na gumawa ng kahit ano. Siguradong kaya mong gawin.
How about we go on a date after the party? Tanong ni Leandro. Manood tayo ng sine. Ah, may date. Kakaibang tumingin si Cheryl kay Leandro. Don't worry. It's just a date. It's not against the law. Magmo-movie na lang tayo. Pwede ba? Kilalang kilala ni Leandro si Cheryl, alam niya kung paano kontrolin ang sitwasyon at gawing imposibleng tanggihan siya nito. Pero, kailangang sumama sina Yasi at Terence. Nag-alinlangan si Cheryl ngunit pumayag pa rin. Ayos lang. Ayaw ni Leandro na nandito ang two-third wheels, pero natakot siya na mabaligtad siya ni Cheryl. Sige, manood tayo ng sine. Pero, paano mo ako nakilala? Tumango si Cheryl. Secret? Secret? Haha. Tumingin si Leandro sa dibdib ni Yasi at umalis kasama si Stanley. Ang kakaibang tingin ni Leandro sa dulo ay bumulaga kay Cheryl, ngunit naunawaan niya ang nangyayari pagkatapos tumingin kay Yasi. Medyo naiinis siya. Yasi, ang tanga mo. Dahil sa'yo kaya tayo pinalabas ni Leandro. Ah, anong kinalaman ni Yasi? Si Yasi ay nalilito. Hindi mo ba kayang itago ang iyong mga suso? Kahit magsuot ng maskara ang baka, baka pa rin siya. Sabi ni Cheryl. Cheryl sis, inggit ka lang. Gusto mo? Hindi pa. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Who cares? I'm looking for Terence, he can give me a breast enhancement anytime. Naalala ni Cheryl na tila nagawa ni Terence ang acupuncture para palakihin ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay pumunta at hanapin ito. Sagot ni Yasi. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, ngunit hindi masyadong halata ang kanyang mga mata dahil sa maskara, at hindi siya pinansin ni Yasi. Sa kabilang banda, nakilala rin ni Danica na siya ay Joanne. Gayunpaman, ang kalagayan ni Danica ay medyo labis. Gusto niyang maging girlfriend niya si Joanne. Matapos niyang tanggihan ito ng Joanne, tumira siya para sa pangalawang pinakamahusay. Gusto niyang pumayag siyang Joanne na makipag-date sa kanya minsan, na katulad ng kahilingan ni Leandro. Pagkatapos ng party, pumunta sina Cheryl, Yasi, Terence, at Melissa sa sinehan. Ang kahilingan ni Leandro ay hindi masyadong marami, at si Cheryl ay hindi mahihirapang kumpletuhin. Sabay silang anim na pumunta sa sinehan. Ang sinehan na ito ang pinakamalaki malapit sa bayan ng universidad. Mayroon itong 4 na screening room, at 4 na magkakaibang pelikula ang sabay-sabay na pinalabas para mapagpipilian ng mga mag-aaral. Kaya naman maraming tao dito. Bagamat karamihan sa kanila ay mga mag-asawa na dumating para sa mga petsa, ang lahat ay umaasa pa rin na pumili ng pelikula na gusto nilang panoorin. Sa 4, kailangang may isa na mas o kulang sa panlasa ni Leandro. Mayroong urban romance, horror, detective, at mga pinakabagong blockbuster ng Hollywood, at si Leandro ay may sariling mga plano. Cheryl, ito ay isang bagong horror movie, at ito ay talagang maganda. Ito ay kahit isang 3D na display, ito ay talagang cool. Mahilig manood ng horror movie si Leandro, at gusto niyang hawakan ang kamay ni Cheryl at aliwin siya kapag natatakot siya. Higit sa lahat, napanood na niya ang horror film na ito noon at alam niya ang plot, kaya hindi siya ganoon natakot. Hindi ko gagawin. Natural, alam ni Cheryl ang iniisip ni Leandro. She shook her head in rejection. I hate horror movies. Let's watch something else. I see. Leandro was a little disappointed. Then what do you think I should look at? 2,650. Manood tayo ng detective film. Tama ito sa mga katangian ng Detective Yasi 007. Mungkahi ni Yasi. Isang detective film. Ayos din yan. Napatingin si Leandro sa pagpapakilala. Ito ay medyo kawili-wili. Napanood na niya ito noon, at masasabi niya kay Cheryl ang plot. Dahil hindi siya makapanood ng horror movies, manood na lang siya ng detective film. Bumili silang 6 ng movie ticket at sabay na pumasok sa sinehan. Wala masyadong estudyante ang pumunta sa sinehan na ito para manood ng mga detective films.
Marahil ay nagustuhan ng mga estudyante ang mga pelikulang horror at romance, at hindi sila masyadong interesado sa mga pelikulang tiktik na mas lohikal at lohikal. Karamihan kasi sa mga estudyante dito ay nagde-date kaya hindi sila makapag-concentrate sa movie. Hindi mahalaga ang mga horror movie at romance na pelikula, ngunit iba ang mga pelikulang detective. Kung napalampas nila ang isang balangkas, maaaring hindi nila ito maintindihan, kaya karaniwang hindi ito pipiliin ng mga mag-aaral. Saktong dumating ang grupo ni Terence, hindi pa nagsisimula ang pelikula, at ang mga staff ay abala sa pagtitinda ng popcorn, inumin, at iba pang merienda. Nakahanap ang apat ng isang hilera ng upuan, at si Cheryl ay ayaw umupo sa tabi ni Leandro, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi gustong balikan ni Cheryl ang kanyang salita dahil sa isang bagay na kasing liit nitong si Leandro ay hindi gagawa ng anumang bagay na labis-labis kasama si Terence. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pelikula, at nag-focus si Cheryl sa pelikula. Cheryl, gusto mo ba? Pinabili ni Leandro si Stanley ng isang bungkos ng merienda para kay Cheryl. Oh, ibigay mo kay Yasi. Ipinasa ito ni Cheryl kay Yasi, hindi nag-iingat ng kahit isang pakete para sa kanyang sarili. Leandro, you're the best. Bibilhan mo ako ng masasarap na pagkain noong high school tayo, tapos hanggang ngayon. Kinuha ni Yasi ang bag at ibinigay kay Terence at Melissa, masayang kumakain. Hindi nakaimik si Leandro, pero pinilit niyang sabihin, hehe, tama na. Kapag naging bodyguard ako ni Cheryl, mabibili kita kahit kailan, kahit saan. Nako, kailangan mong magsumikap. Hahamunin mo na naman ba ako? Tanong ni Yasi. Hehe, hindi ko masabi. Pag-isipan ko muna. Gusto man ni Leandro na hamanin si Terence, gusto niyang gawin ito sa publiko. Ayaw niyang balikan ni Terence ang kanyang salita ng pribado, at mawawalan siya ng halaga kung sinabi ni Terence na hindi niya tinupad ang kanyang salita. Yasi, sa tingin mo hindi sapat ang pagkain para mapuno ang bibig mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Kumunat ang noo ni Cheryl. Binago muli ni Yasi ang paksa, at ayaw itong marinig ni Cheryl. Bilasan mo at panoorin mo ang pelikula. Hindi ka ba Detective Yasi 007? Medyo kawili-wili ang pelikulang ito, dapat mong pag-aralan ito mamaya. Oh, okay. Ang pelikulang ito ay hindi gaanong kawili-wili. Hindi ko alam kung tungkol saan ito. Sabi ni Yasi sabay tikom ng bibig. Gusto pang magsabi ni Leandro, ngunit hindi siya pinayagan ni Cheryl. Iniba niya ang usapan at sinabing, ang pelikulang ito ay dapat na boring sa simula, tama. Ngunit malapit na tayong pumasok sa balangkas. Tingnan mo, ang lingkod na ito ay mamamatay sa ilang sandali. Patay. Paano mo nalaman? Nakasimangot na sabi ni Cheryl. I can deduce it. Hanapin mo kung ayaw mong maniwala. Nakangiting sabi ni Leandro. Tama nga, hindi nagtagal at nangyari ang pagpatay, at ang utusan ay talagang namatay. Gayunpaman, ang sinabi ni Leandro ay ikinagalit ng isang binatang nakaupo sa kanyang harapan. Lumingon siya at pinandilatan siya, sinasabing tumigil na siya sa pagsasalita. Hindi ito namalayan ni Leandro, gayunpaman, at nagpatuloy sa pagpapakitang gilas sa harap ni Cheryl. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo, patay na ang lingkod na ito. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Sa totoo lang, hindi naman komplikado ang kasong ito. Ang totoo ay dinala tayo ng scriptwriter sa maling landas. Ang matanda ang pumatay, hindi ang bisita. Napanood na ni Leandro ang pelikula noon, kaya sinabi niya kay Cheryl ang lahat tungkol sa mamamatay tao, ang kanyang motibo, at ang kanyang mga pamamaraan. Hindi nakaimik si Cheryl. Shiglard at Leandro, nasabi mo na. Bakit ko pa ito titignan? May sakit ka ba? I just wanted to explain to you. Hindi akalain ni Leandro na malalampasan niya ang sarili niya. Gusto niyang pasayahin si Cheryl, ngunit hindi niya alam na mas kamumuhian siya ni Cheryl pagkatapos niyang ibunyag kung sino ang pumatay. Anak, tumayo ka. Hindi man lang natapos ni Leandro ang kanyang pangungusap nang tumayo ang binatang nakaupo sa kanyang harapan sa kanan at hinawakan siya sa kwelyo. Ano? Anong ginagawa mo? Nagulat na tanong ni Leandro.
Alam mo ba kung anong klaseng tao ang pinakaayaw ko? I hate talkative people like you the most, galit na sabi ng binata. Walang mag-iisip na pipi ka kung hindi ka magsasalita. Sinabi mo na sa akin kung sino ang mamamatay tao, ano sa tingin ko? Ay. Magmumura na sana si Leandro nang makaramdam siya ng matalim na aura. Medyo nagulat siya, pero ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ni Cheryl. Ano bang kinalaman sa'yo ng sinasabi ko? May pakialam ka pa ba sa sasabihin ng iba? Alam mo ba kung sino ang pinakaayaw ko? Naiinis ako sa mga tulad mo na akala nila lahat sila. Bakit kailangan mong pakialaman ang sasabihin ng iba? Brat, naghahanap ka ba ng training? Agad na nagalit ang binata. Tumingin si Terence sa binata, nagulat. Earth class siya. Sinong eksperto sa pamilya ito? Bakit parang pamilyar siya? May naisip si Terence sa hitsura ng lalaki, ngunit hindi siya sigurado kung ano iyon. Isang magsasaka. Si Leandro ay hindi isang high-tier practitioner, ni hindi golden class na tuto lang siya ng ilang basic arts, at kalahating hakbang pa lang siya patungo sa landas ng isang practitioner pagkabalik niya mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit nararamdaman pa rin niya ang chi ng isang practitioner. Bagamat hindi niya alam kung anong klaseng lakas mayroon ng taong ito, tiyak na isa siyang cultivator. Alam mo ba ang tungkol sa mga magsasaka? Nagulat ang binata. Wala akong pakialam kung saang sekta o pamilya ka galing. Sinasabi ko sa'yo, ako ang alagad ng sect master ng Everyday and Everyday Sect, Celestial Venerable Pure Yang. Kung patuloy mong paglalaroan ako, siguradong hindi ka pakakawala ng master ko. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Siya ay isang practitioner, at kahit na siya ay isang freelancer, narinig niya ang araw-araw at araw-araw na sekta. I'm sorry, I don't belong to any sect, and I've never heard of the Everyday and Everyday Sect. Kung gusto mong ikumpara ang background mo sa background ko, nagkakamali ka. I will not make things difficult for you, walang pakialam na sabi ng binata. Just apologize to me and pay for my movie tickets. Then, I'll let this matter go. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.